Noong 17 ngam, Disyembre taong 2000, makatabing naupo sa isang press conference sina Isabel Reyes at Miguel de Leon. Matapos ang 29 na taon ng pagsasama, ang araw na iyon ang anunsyo ng kanilang paghihiwalay na yumanik sa buong industriya. Sila ang itinuturing na isa sa mga pinakamatatag na mag-asawa sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Ang dahilan, ayon kay Miguel, ay upang maalagaan niya ang kanyang matandang ina. Ngunit 5 araw lamang ang lumipas, isang balita ang gumimbal sa buong showbiz. Si Miguel de Leon ay nakpakasal sa isang babaeng mas bata sa kanya ng 22 taon, 5 araw lang mula sa diborsyo. Nasa Cebu si Isabel noon para sa isang trabaho nang matanggap niya ang balita sa isang tawag sa telepono. Sa normal na sitwasyon, dapat ay umapaw ang galit. Ang lalaking minahal niya at pinakasalan sa lupnang halos 3 dekada ay ikinasal na sa iba sa loop lamang ng 5 araw. Ngunit ang isinagot daw ni Isabel ay, mabuti naman, pabalik kung may nila, maghapunan tayong tatlo. Bakit hindi siya nagalit? Bakit hindi niya kinamuhian ang kanyang dating asawa? Upang maunawaan ang sagot, kailangan nating balikan kung paano nagsimula ang lahat. Noong mga 1970, sinabihan niya matalik na kaibigan ni Isabel na si Pilar Cruz. Isabel, yung si Miguel de Leon, sobrang fan mo raw. Bakit hindi mo idate? Ngunit ang sagot ni Isabel ay hindi inaasahan. Salamat, pero hindi ko siya type. Ang lalaking tinanggihan niya dahil hindi niya type. Ngunit dahil sa isang pangungusap mula sa lalaking iyon, nagbago ang lahat at ibinigay niya ang kanyang puso. Ano kaya ang pangungusap na iyon? Ang nagpakilala kina Isabel Reyes at Miguel de Leon ay isang hindi inaasahang tao. Ang aktres na si Pilar Cruz. Noong panahong iyon, may nakaraan sina Pilar at Miguel. Noong 1968, nagsama sila sa isang dula sa Repertory Philippines na pinamagatang Sayaw ng Mga Nakaw, at doon nagsimula ang kanilang relasyon. Araw-araw daw dinadalhan ni Miguel si Pilar ng isang rosas. Hindi nagtagal, sila'y nagsama sa isang bahay. Ngunit para kay Pilar, ang relasyon nila ay hindi ganon kalalim. Para siyang delivery boy na araw-araw nagdadala ng rosas. Ganong tipo ng tao. Para sa kanya, si Miguel ay isang magalang na binatang nahahatid ng bulaklak, hindi isang tunay na kasintahan. Pakiramdam ni Pilar ay palagi siyang pinapanggaralan nito, kaya't kinalaunan, kusana lamang nanamig at natapos ang kanilang relasyon. At makalipas ang ilang taon, ipinakilala ni Pilar ang kanyang dating kasama sa bahay sa isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan. Bakit ginawa iyon ni Pilar? Hindi niya kailanman sinabi. Marahil ganun kaluwag ang mga relasyon sa mundo ng showbiz noong mga panahong iyon. Ang isang bagay na tiyak ay tunay na makaibigan sina Pilar at Isabel. Sa isang panayam, sinabi ni Pilar tungkol kay Isabel, hindi mo pwedeng hayaan ang taong yan na maisang lumakad. Sa mga salitang ito, ramdam ang isang malalim na pagkakaibigan, hindi lamang samahan ngangga kasamahan sa industriya. Ngunit kahit ipinakilala na, hindi pa rin nagpakita ng interes si Isabel kay Miguel. Sa isang panayam, sinabi ni Isabel, hindi ko talaga siya tip, kaya magalang akong tumatanggi at sinasabing, salamat pero hindi ko siya gusto.
Sino ba ang tipo ni Isabel? Nang tanungin tungkol sa kanyang ideal man, mabilis niyang sinagot, si Fernando Poe Jr. Sila ni FPJ ay nakagawa ng napakaraming pelikula. Ngunit tagdog po ni Isabel para kaming mga kapatid. Si FPJ ay ikinasal na kay Susan Roches noong 1968. Kaya para kay Isabel, siya ay isang ideal na imahe sa pelikula, hindi isang romantikong interes. Ang tunay na pag-ibig ni Isabel ay para sa iba. Sa kanyang paglabas sa isang talk show, inamin ng 83 taong gulang na si Isabel. Noong 20 ako, may isang sikat na aktor na gusto kong pakasalan. Ito ay si Ricardo Salvador. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay hindi nakbunga. Sa edad na 30, nagsimulang isipan ni Isabel, siguro pwede na akong mag-asawa. Magkaibang-magkaiba ang mundong pinagmulan ni na Isabel at Miguel. Si Isabel ay ipinanganak sa isang simpleng pamilya sa Santa Cruz, Maynila. Sa edad na 14, pumasok siya sa pag-artista at lumaki sa mundo ng mga action films ng Sampaguita Pictures. Sa kabilang banda, si Miguel ay isang tunay na city boy. Isinilang sa isang marangyang pamilya sa Forbes Park, Makati. Naaral siya sa De La Salle mula elementarya hanggang kolehiyo at naging bahagi nga prestihiyosong mundo ng teatro. Ang unang impresyon ni Isabel kay Miguel, mukhang suplado yan. Siguradong hindi ako liligawan niyan. Ngunit ang kanyang pula ay nagkamali. Noong Enero 1971, dumating ang isang malaking pagbabago. Sila ay pinagsama bilang maasawa sa isang teleserye sa ABS-CBN na pinamagatang Kanto ng Paibig. Ang shooting ay tumagal ng 6 na buwan. Ayon kay Isabel, 6 na buwan kaming makasama sa drama at unti-unti napasok niya ang mundo ko. Habang tumatagal ang shooting, dahan-dahang nakbago ang pananaw ni Isabel. Nang makilala ko na siya, nalaman kong napakarami pala niyang alam. Para sa isang tulad ko na naging artista sa edad na 14 at walang gaanong alam sa mundo, para siyang isang guro na nagturo sa akin ng maraming bagay. Ang lalaking dati hindi niya tip ay naging isang guro. Paano nangyari ang pagbabagong ito? Isang pangungusap mula sa supladong lalaki na ito ang tuluyang bumihag sa kanyang puso. Ang pangungusap na iyon ang simula ng isang 29 taong kwento. Patuloy na naging agresibo si Miguel de Leon sa kanyang panliligaw kay Isabel. Sa set, palagi raw siyang nasa tabi ni Isabel. Laging nakikipag-usap. Bilang tugon, nagsimula si Isabel na magdala ng sarili niyang luto na baon sa set para sa kanya. Ayon kay Miguel, nahuli niya talaga ang sikmura ko. Si Miguel ang gumamit ng salita at si Isabel ang sumagot sa pamamagitan ng pagkain. Dahan-dahan, lumapit ang kanilang mga loop. At isang araw, sinabi ni Miguel kay Isabel, "Isa kang aktres. Kahit na magpakasal tayo, piliin mo ang trabaho mo at ipagpatuloy mo ang pagiging aktres." Ang salitang ito ang nagpatibo sa puso ni Isabel. Noong 1970 sa Pilipinas, hindi karaniwan para sa isang babaeng artista na ipagpatuloy ang kanyang karera pagkatapos mag-asawa. Malakas pa ang kaisipan na kapag ikinasal ang isang babae, dapat ay sa bahay na lamang siya. Ngunit sa gitna ng ganitong kultura, sinabi ni Miguel na gusto niyang magpatuloy siya sa pag-arte. Para kay Isabel, na naging artista mula pa nung siya ay 14, ang pag-arte ay ang kanyang buong buhay.
Isinamo ni Miguel ang respetadong scriptwriter na si Ricky Villanueva sa bahay ni na Isabel upang formal na mamanhikan. Si Ricky ang sumulat ng kanto ng pag-ibig at naging tulay sa kanilang pagtatakbo. Ang ina ng showbiz na si Tita Meldy ay naging tagapayo rin nila. Sinabi raw ni Tita Meldy, "Isabel, kung sa tingin mo ay tama para sa iyo, sige lang." Ang ama ni Isabel, si Mang Lito, ay isang retiradong opisyal NG gobyerno. Noong una, nang nais ni Isabel na pakasalan si Richardo Salvador, tinutulan niya ito, sinasabing, "Hindi ko ibibigay ang anak ko sa kung sinong kabayong hindi ko kilala ang pinamulan." Ngunit iba si Miguel. Nagtapos sa Lasal, lumaki sa Forbes Park, walang dahilan ang ama ni Isabel para tumutol. Nagdesisyon si Isabel. "Habang buhay, susundan ko ang taong ito." Noong Marso 11, 1971, lumabas sila sa sikat na talk show na Gabi ng Mga Bituin at inanunsyo ang kanilang engagement. Sinabi ni Miguel sa programa, "Mahal na mahal ko siya sobra." Ang episode na iyon ay nakapagtala ng napakataas na ratings. Noong Abril 9, isinumite nila ang kanilang marriage license at noong Mayo 14, ikinasal sila sa San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Alas 3 ng hapon ang seremonya. Alas 5 ang reception sa Manila Hotel at alas 7 gabi, lift silang lumabas muli sa Gabi ng Mga Bituin. Ang kanilang mga ninong at ninang ay sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Si FPJ na itinuturing na kapatid ni Isabel ang naging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Mahigit 100 na photographer at 200 na reporter ang dumaksa sa okasyon. Ang buong Pilipinas ay nakatuto sa pagsilang ng pinakasikat na power couple ng bansa. Kinabukasan, lumipat sila patungong Europa para sa kanilang honeymoon nang mabalitaan ni Ricardo Salvador ang kasal. Sinabi raw nito, "Pustahan tayo, hindi yan abot ng 2 taon." Ngunit hindi lang 2 taon, kundi 29 na taon silang nanatiling mag-asawa at hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan. 5 taon pa lang ang nakalipas, isang bagay ang napagtanto ni Isabel. Sa simula ng kanilang pagsasama, ginampanan ni Isabel ang pagiging isang tradisyonal na asawa. Noong una, ako pa ang nagsuswat ng medyas niya, pumipili ng necktie niya, at naghahanda ng Amerikana niya. Ginagawa ko ang lahat ng ginagawa ng isang asawa. Ang reyna ng action films, tuwing umaga ay nagasikaso sa kanyang asawa. Iyon ang kanilang buhay may asawa. Ngunit naging mas abala si Isabel sa kanyang trabaho. Madalas, mas maaga akong umaalis ng bahay at mas gabi na umuuwi. Dahil dito, sinabi ni Miguel sa kanya, "Hayaan mo na ako. Maging malaya ka sa trabaho mo." Ayon kay Isabel, labis akong nagpapasalamat sa kanya. Bihira kang makakahanap ng lalaking ganon ka-understanding. Hindi niya kailanman sinabi na tumigil ka na sa pag-aartista at manatili ka na lang sa bahay. Tinuruan ni Miguel si Isabel na magpinta at dinaglaon. Nanalo pa si Isabel sa mga art competition. Mula sa mga bituin, sa pagluluto, hanggang sa kung gaano kahirap pagsabayin ang pagiging artista at may bahay. Ang guro ay nanatiling guro kahit pagkatapos ng kasal. Ngunit dahan-dahan, lumayo ang kanilang malup. Ilang beses daw nahuli ni Isabel ang kanyang asawa na may ibang babae.
at mga 5 hanggang 6 na taon matapos silang ikasal, sinabi ni Miguel, "Gusto kong magkaroon ng sarili kong art studio para sa hobby ko." Nang marinig iyon ni Isabel, agad niyang naisip, yun pala ang ibig sabihin. Tama nga siya, mayroon na itong ibang babae. Ang studio ay hindi para sa pagpipinta, kundi isang lugar para makasama ang ibang babae. Nakaramdam ngang galit si Isabel. Ngunit kalaunan, naisip niya, hahayaan ko na lang siya hanggang sa manlamig din yan. Hindi mo mapipigilan ang damdamin ng isang tao. Noong 1570, isang malaking iskandalo ang diborsyo para sa isang aktres. Si Isabel ang gumanap na Lily sa sikat na serye ng pelikulang Barako at 4 na beses siyang lumabas. Ang pinakamarami pas lahat bilang Madonna nga Madonna. Ang pagpipiliang makipaghiwalay sa kasaksagan kanyang karera ay marahil imposible. Hinintay ni Isabel na manlamig ang sitwasyon. Ngunit ang pahihiwalay na iyon ay tumagal ng 18 taon. Noong mga 1982, formal silang nagsimulang make life separately. Si Miguel ay lumipat sa ibang kondominium habang si Isabel ay nanatili sa kanilang bahay. Taon-taon, laman ng mga tabloid ang balitang maghihiwalay na ba, na umabot daw sa higit 30 beses. Tinawag silang showbiz couple o kasal sa papel. Ngunit ayon sa isang reporter na matagal nang sumusubaybay sa kanila, kahit na tinawag silang kasal sa papel, nirespeto nila ang privasi ng isa't isa. Mayos pa rin ang kanilang relasyon. Nagpatuloy si Isabel sa kanyang trabaho. At ang nakakagulat, paminsan-minsan ay bumibisita raw si Isabel sa Tondo ng kanyang asawa para maglinis kahit alam niyang may ibang babae na doon nakatira. Sabi ni Isabel, "Minsan, ako pa ang naglilinis doon pero siyempre ayokong makagulo sa kanila. Diba? Bakit niya nagawa iyon?" Ayon kay Isabel, "Hindi ako emosyonal na tao. Kaya kung tingnan ang mga bagay mula sa malayo, kaya nga kami nakapaghiwalay ng maayos." Samantala, may pagbabago ring naganap kay Miguel. Noong 1997, kinausap siya ng kanyang 90 taong gulang na ama na nagpabago sa kanyang pananaw. "Naramdaman ko na ngayon lang ako makakabawi sa mga magulang ko." Sa panahong ito, isang babaeng staff mula sa theater company ni Miguel, si Katrina, ang nasimulang tumulong sa paalaga sa kanyang mga magulang. Inamin ni Miguel ang relasyon nila. "4 na taon naming pinagyaman ang aming pagmamahalan." Noong Hunyo 2000, pumanaw ang amo ni Miguel. Ang kanyang ina naman ay humina na ang binti at hindi na makapagluto. Nagdesisyon si Miguel, "Kukunin ko si mama at titira kami ng makasama. Para doon, kailangan kong bagong pamilya." Balikan natin ang kanyang pangako noong 1971. "Hindi natin kailangan ng anak at pwede kang magpatuloy sa trabaho." Ngunit noong 2000, sinabi ni Miguel kay Isabel, "Gusto kong makasama ang isang taong laging nasa bahay at gusto ko na ring makaanak. Gusto ko ring isama si mama." 29 taon na ang nakalipas. Ang dating ayaw ngang anak ay naging gusto ngang anak. 60 taong gulang na si Isabel noon at hindi na maaring makaanak. Ang mga salitang iyon ay isang formal na hiling ng paghihiwalay. Noong 2000, hiniling ni Miguel de Leon ang diborsyo kay Isabel
Ayon kay Isabel, nung una, nagulat ako at natulala. Pero naisip ko, mayroon na pala siyang iba. Kaya sa huli, sinabi ko, sige, naiintindihan ko. Nagulat siya, natulala. Ngunit hindi siya umiyak o nagmakaawa. Hindi niya sinubukang pigilan ito. Sumagot lang si Isabel ng, naintindihan ko. Ngunit may isa siyang hiling. Gusto kong humarap tayo sa press ng makasama. 3 araw pagkatapos, noong Disyembre 17, 2000, makatabi silang humarap sa media. Ipinaliwanag ni Miguel ang dahilan upang maalagaan ang aking ina. Hindi ko kayang isama ang aktres na si Isabel Reyes sa responsibilidad na ito. Nang tanungin ng mga reporter kung may ibang babay, pasigaw na sumagot si Miguel kung may third party, sana mas maga pa kaming nagiwalay. Ngunit kasabay nito, sinabi niya, pinag-isipan ko ng bumuong pamilya. Meg, 60 na ako, mas maaga, mas mabuti. May mga bulungan sa press. Hindi pa pala sila hiwalay. Dahil sa 18 taon nilang pagkakahiwalay ng tirahan, inakala nga marami na matagal na silang tapos. Ayon kay Isabel, nang hilingin niya ang diborsyo, naisip ko, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa? 11 taon silang hiwalay at malaya. Bakit kailangan pang gawing formal ngayon? Ayon sa isang reporter. Iyon talaga ang tunay na nararamdaman ni Isabel. Kahit kami, nagtaka kung bakit ngayon pa. Ngunit sa huli, pumayag si Isabel. Bakit hindi siya nakipaghiwalay sa loob ng 29 na taon? Ayon kay Isabel, mula nun, para akong lalaki kumilos. Matibay ang loob ko, hindi. Ako nagsasalita kahit gaano kasakit. At idinuktong niya, salamat na lang at ang ugaling iyon ay nakatulong sa aking pagiging artista. Ang pagiging matiisin at hindi pagsasalita kahit nasasaktan mga katangiang kailangan ng isang aktres. Ngunit ito rin ang katangiang ipinakita niya sa kanyang pagsasama. Ang tunay na dahilan ni Miguel ay hindi ang pag-alaga sa ina, kundi ang pagnanais na makasama ang isang babaeng laging nasa bahay. Noong 1971, sinabi niya, isa kang aktres. Ipagpatuloy mo yan. Ngunit noong 2000, ang hinahanap niya ay isang taong laging nasa bahay. Ang pagiging aktres ang dahilan kung bakit siya minahal. Ngunit ang pagiging aktres din ang naging dahilan kung bakit siya iniwan. Ang diborsyo ay naisampa noong Disyembre 27. 5 araw lamang ang lumipas. Si Miguel de Leon ay ikinasal na sa kanyang bagong asawa. Noong Enero 1, 2001, ikinasal si Miguel kay Katrina. Si Katrina ay 37 taong gulang, mas bataeng 22 taon kay Miguel. 5 araw lang mula sa diborsyo. Ang balita ay gumimbal sa showbiz. Ayon sa batas ng Pilipinas noon, may 6 na buwang waiting period ang mga babae bago makapaasawang muli. Ngunit wala para sa mga lalaki. Legal ang ginawa niya. Pero paano sa moralidad? Noong Enero 17, nagpa-preskon si Miguel sa Maynila. Naisip ko na mas maganda kung magpapakasal kami sa lalong madaling panahon. Si Katrina ay staff sa theater company ni Miguel. Sa loob ngang 4 na taon, tumulong siya sa pag-alaga sa mga magulang ni Miguel at naging parang kapamilya na. Inamin mismo ni Miguel na 4 na taon nilang pinagyaman ang kanilang pag-ibig. Nang tanungin tungkol sa kanyang ina, naiyak si Miguel. Masaya po si Mama. Dahil sa kanya, umabot pa ako sa pagkakataong ito. Nang tanungin tungkol sa pagkakaroon ng anak, sumagot siya,
Kahit mukha pa akong bata, malapit na akong maging senior. Gusto ko na ring makaanak. Ang pagnanais na makaanak ay isa sa mga dahilan ng diborsyo. Ngunit sa huli, hindi nakaanak sina Miguel at Katrina. Hanggang ngayon, wala silang anak. Nasa Cebu si Isabel noon para sa isang trabaho nang matanggap niya ang balita. Sa publiko, sinabi ni Isabel, anuman ang gawin ni Miguel, wala na akong kinalaman doon at wala akong masasabi. Tila malamig ang kanyang magsalita. Ngunit ayon kay Miguel, sa telepono, sinabi ni Isabel, mabuti naman. Pagbalik ko Maynila, maghapunan tayong tatlo. Ang reaksyon sa publiko at ang reaksyon sa pribado, alin ang tunay na Isabel, marahil pareho. Kinalaunan, sinabi ni Isabel tungkol sa diborsyo, umiyak ba ako? Siyempre, pero hindi rin masyado. Hindi kasi siya yung tipoong tao na nakakaya. May pag-akyut din kasi si Mix. Iyon ang palayaw niya kay Miguel. Kahit pagkatapos ng hiwalayan, iyon pa rin ang tawag niya sa kanya. Sabi ni Isabel, malaki ang pasasalamat ko kay Miguel. Kung hindi siya ang humiling na maghiwalay kami, baka makasama pa rin kami hanggang ngayon. Upang maunawaan ang tunay na kahulugan nga mga salitang ito, kailangan nating malaman ang masumunod na kaganapan. Anong buhay ang tinaha ni Isabel pagkatapos nun? At ang muli nilang pagkikita ay dumating sa isang hindi inaasahang paraan. May isang aktres na itinuring ni Isabel Reyes na parang kapatid, si Liza Santiago. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan sa isang teleserye noong kalagitnaan ng 1970s. Ayon kay Isabel, mga 33 taon din kaming magkaibigan. Minsang sinabi ni Liza kay Isabel, Ate Isabel, gawin mo na akong kapamilya. Ako na ang bunso ninyo. At naging parang tunay na miyembro na pamilya. Reyes, si Liza. Tuwing Pasko at Bagong Taon, sa bahay ni na Isabel siya nagdiriwang. Dumalo rin siya sa kasal ng pamangkin ni Isabel. At nang makasakit ang amo ni Isabel, si Liza ay nasa tabi nito, hinahaplos ang mukha at sinasabing, Tatay, Tatay. Nasaksihan din ni Liza ang papanaw na magulang ay kapatid ni Isabel. Kahit walang dugong nag-ugnay, si Liza ang naging bunsong kapatid ng pamilya Reyes. Ngunit sa mga huling taon ng kanyang buhay, nagkaroon si Lizan Guillain-Barré syndrome, isang pambihirang sakit. At naging emotionally unstable, madalas daw siyang tumawag kay Isabel sa kalaliman ng gabi. Sinikap ni Isabel na suportahan siya, ngunit sa huli, lumayo ang kanilang loop. Noong 2009, si Liza Santiago ay natagpuang pumanaw sa kanyang bahay. Siya ay 62 taong gulang. Sa kanyang libing, si Isabel ang nagbigay ng eulogy. Kahit na tinatanggihan mo ako, dapat bilang ate, tinanggap pa rin kita. Dapat hinaplos ko ang likod mo ng may pagmamahal. Patawarin mo ako, Liza. Patawad. Kay Miguel, sinabi niyang mabuti naman at walang sinabing masama. Ngunit kay Liza, sinabi niyang patawad at sinisi ang sarili. Hindi niya sinisi ang iba, kundi tiningnan ang sariling pagkukulang. Marahil, ganun talaga si Isabel Reyes. At noong 2017, isang hindi inaasahang pagkikita ang naganap. Ang scriptwriter na si Ricky Villanueva ay sumulat ng isang drama para sa GMA Network na pinamagatang Bahay Pahinga ng Mga Bituin. Si Ricky rin ang sumulat ng kanto ng Pag-ibig noong 1971 kung saan sila unang nakakilala.
Pagkatapos ng 46 na taon, siya muli ang sumulat ng isang drama na magsasama sa kanila. At kasama rin dito si Pilar Cruz. Si Pilar na dating kasama sa bahay ni Miguel at siyang nakpakilala sa kanila. Ang tatlo ay muling nagsama sa isang palabas. Bago ang shooting, sinabi ni Isabel, lalo na si Miguel, sabi akong makita siya. Ito ang kanilang muling pagkikita pagkatapos ng 16 na taon. Sa kanilang unang eksena, niyakap ni Isabel si Miguel ng mahigpit. 16 na taon kaming hindi nakita. Isinama ko na sa yakap na iyon ang lahat. Masaya ako. Nakita ni Pilar ang eksena at sinabing, para sa eksena lang, di ba? Nakangiting sumagot si Isabel, para sa eksena lang. Sa huling araw ng shooting, nagsuot sina Isabel at Pilar ng wedding dress at tumayo sa makabilang gilid ni Miguel para sa isang litrato. Pinili ni Isabel ang isang lace dress na katulad daw ng isinaot niya sa kanyang kasal. Sabi naman ni Pilar, ayoko nang may wedding dress ulit. Hindi yan isinusuot, tinitignan lang yan. Ang tatlo ay tumahak sa magkakaibang landas. Si Isabel ay 29 na taon kasama si Miguel. Si Pilar ay nakasama ni Miguel at nagiwalay. Si Miguel ay nagpakasal kay Katrina pagkatapos ni Isabel. Ngunit pagkatapos ng 46 na taon, naroon silang tatlo sa isang lugar. Sinabi ni Isabel na noong bata pa siya, hindi niya naisip ang pagkakaroon ng anak. Hindi ko naisip na magiging ina ako. Ganon ako, kapokus sa pagiging artista. Ngunit noong 2021, sa edad na 81, sinabi ni Isabel sa isang TV interview habang nanginginig ang boses, kahit ako na lang mag-isa, sana nakaanak ako. Iyon lang ang pinagsisisihan ko. Mula 14, nabuhay siyang artista. Ikinasal siya sa lalaking kumilala sa kanyang pagiging artista. Ngunit sa huli, ang pagiging artista rin ang nag-iwan sa kanya na mag-isa. Tungkol sa kanyang 29 na taon kasama si Miguel, sinabi ni Isabel, sa pagsasama namin ni Miguel, puro panalo ang natamo ko. Walang kahit isang talo. Walang kahit isang talo. Toto kaya? Hindi. Alam niyang may nawala. Ngunit hindi niya sinisisi ang iba. Tinatanggap niya ito bilang sarili niyang pagpili. Iyon ang paraan ng pamumuhay ni Isabel Reyes. Ngayon, si Isabel Reyes ay 85 taong gulang. Si Miguel de Leon ay 84 at si Pilar Cruz ay 82. Pare-pareho silang walang anak. Magkakaiba ang landas na kanilang tinahak, ngunit pareho ang naging resulta. Si Isabel ay namumuhay mag-isa. Si Miguel ay kasama si Katrina. Si Pilar ay may partner ngunit hindi kasal. Ang lalaking tinanggihan niya dahil hindi niya type I na kasama niya ng 29 na taon kahit na dumanas ng kahihiyan sa muling pagpapakasal nito 5 araw lang ang lumipas, hindi siya nagtanim ng galit. Kahit may pagsisisi sa hindi pagkakaroon ng anak, sinabi niyang walang kahit isang talo, hindi magalit. Tanggapin lamang ang sariling mga pagpili. Iyon ang buhay nga aktres na si Isabel.